welcome back to our vlog. It's happy Monday. It's another week for work, business, trabaho-trabaho muna tayo. Pero gusto ko tong masave sa Digital Diary ko or sa YouTube channel ko. Dahil alam niyo naman na meron kaming small space sa isang mall dito sa Amerika. Small business namin yan na Dense Pink Closet. Ito siya. Dahil nga po mag-expand yung aming collaboration or yung mismong team, gusto nilang lumipat sa malaking space. Pero, hindi kami kukuha ng sobrang malaking space kasi nga may business pa kami sa Pilipinas, tapos meron din nga kami dito. So gusto namin yung talagang nababalance lang, nabibigyan namin ng time at effort para sa ganon nasusubaybayan na namin. So I think, ang dami ng ang dami na namin nalipatan na mall at talaga namang nakakamangha ang palipat-lipat, pero sabi nga walang masamang mag-explore, matuto, yung mga dapat nating i-adjust, malaman. So nakakatulong naman sa amin kasi it almost 4 years to magpa 5 years na rin ako may mini shop dito sa Amerika. Kumikita naman siya, nakakatulong naman siya, and nare-relax talaga akong mag-business ng gano'n. So, samahan niyo ako dahil katatapos ko lang din mag-online business, katatapos ko lang din tumawag sa aming anak kasi Tuesday ngayon sa Pinas, so chinek ko siya, papasok siya sa school, sina mommy at daddy na check ko na rin. Then, kanina, nag-picture din ako ng mga ilang pasabay paninda namin. Alam mo naman talagang multitask ang ginagawa ng ateng mo. At ngayon, hinihintay ko sa Sweetie dahil sabay kaming pupunta dun sa shop para i-arrange, para sa ganun ma-prepare natin yung bagong paglipat natin sa new space and more updates soon. So, let's go guys! Hi guys! Welcome back to our vlog. Still Monday, and today, andito na kami ni Sweetie na para tanggalin yung aming mini shop dito sa mall or dito sa aming pop-up shop. Kasi excited kami dahil lilipat tayo uli ng space or bagong mall dahil napag-usapan yung collaborations namin. Lumipat kami sa isang medyo malaking mall, maraming tao, na mas maging alive, mas marami tayong kitain, mas makilala yung business natin. And ito na naman tayo, susugal na naman tayo sa mga bawat ganun. But, alam mo yun, try lang and try, have faith and prayers, and I'm so excited. May kaba, but sabi nga ng asawa ko, i-join force natin to. Total with almost 4 years to 5 years na rin kami nagbi-business ng ganito dito sa Amerika. So, talagang, alam mo yun, marami kang matututunan, ups and down. But, you know, the good things is tuloy-tuloy yung business, kumikita kayo, and this time, nagkaroon nga tayo ng collaboration. So, mag-join pa rin tayo till end kung nasan sila. Buong team of vendors.
Kaya pare-pareho kaming excited sa magiging new setup, and still mini space pa rin yung kukunin ko kasi marami pa rin tayong ginagawa, may mga trabaho pa rin tayo, may mga ilang business pa rin tayong maliliit. So para mabibigyan natin ng pansin lahat. And excited ako, hindi pa lang namin alam kung anong month dahil inaayos pa to, and the contract is still negotiation. Pero very soon isasama ko kayo dun sa magandang place na yon at bagong place na yon. I'm so excited to meet new customers, new friends, new vendors, and just the same collaborations that we have. So I pray na this year ay tayo po ay magpupush to explore our business. Importante na tayo ay mag-try para sa ganun malaman natin. And dahil nagbi-business talaga tayo, we need to push na mapag-aralan lahat. And para mas lumago, mas marami tayong matutunan, may mga kailangan ba tayong itama, ibago, and mga new items na pwede nating ipaninda. So, we'll see. May kaba, may saya, may exciting. But for me, through prayers and support system ng aking asawa, aking anak, pamilya ko at mga friends ko at some of my lovely customers ay talaga namang nagpupush tayo, nagiging strong tayong itaguyod ito. So guys, aayusin muna namin to dahil until Sunday na lang yung dito. And happy naman ako before ending this January, nakabenta pa rin tayo. So sulit talaga yung mga small business na ginagawa natin. So we're so thankful and blessed. So balikan ko kayo guys later. Ay, yung panlagay lang sa ano. Guys, tapos na kami mag-alwas or mag-angat ng mga items namin. Actually, konti lang naman yun eh. So, mabilis or napag-aralan talaga namin yung setup sa sasakyan para mailagay namin siya. And I think hanggang Sunday na lang siyang bukas. So, ito yung mall. Ayan. So, medyo gabi na. It's already magsi-6 na yata ng gabi or something. So, mga 1 month to 2 months bago mag-start yung bago naming lilipatan. It's a busy mall. Hopefully soon mag-update ako niyan. I'm so excited. Kwentuhan ko na lang kayo later why we transfer or ba talaga sumama kami na lumipat in the new place, new setup. Wala namang ibahin sa mga paninda ko or setup ko kasi doon ako nakilala. Lang yung colorful, very masang-masang style for me, and I'm so happy kasi accepted ako ng gano'n dito sa Amerika, nabebentahan ako, and my co-vendors and my collaborations, very appreciate at masaya sila sa mga paninda ko. So for sure, I will contact some of suppliers para yung ibang bags talaga ng bags, mga accessories, bibili ako kasi yung iba parang ipapadala ko sa Pinas para mabenta, para hindi natutulog yung mga product natin. Para sa ganon, kumikita pa rin tayo. Ganon talaga yung nagbi-business. Marami tayong mga experience na dapat matutunan para tumagal yung business natin. Kaya huwag tayong mawawalan lagi ng pag-asa. So, ayun si Sweetie. Nag-CR siya. So, later na lang guys. Guys, nandito kami sa Chowking ni Sweetie para mag-dinner. If this Hi guys! Good morning and welcome back to our vlog. It's Happy Wednesday. Hindi na ako nakapag-vlog last Monday to extend sa mga ginawa namin ngayong week. Gusto ko lang ma-save ito sa digital diary ko kung ano yung mga pwedeng importanteng nagawa ko for this week kasi sobrang busy na yung schedule namin. Today, it's already morning. Nakapasok ko ng office ang asawa ko. Dumaan daw siya ng Starbucks para sa breakfast niya and lunch. Pero nagbaon siya ng spaghetti and pinagluto din niya ako ng noodles and spaghetti kasi nga yun ang breakfast ko ngayon dahil bago mag-start ang maghapong pag-work ko or pagpa-part-time ko bilang online admin, kailangan talaga mag-breakfast tayo para talaga yung mindset natin ay malakas, makapag-isip at makapagtrabaho tayo ng maayos.
But before I go to my work, nakatapos na akong kumain. And habang kumakain ako, nanonood ako ng TV. And tumawag na yung asawa ko, chinek na ako at nasa office na rin siya. Ang dami yung mga paperwork na dapat gawin dahil talagang tax season na dito sa Amerika. Kasi yun ang work niya. So ako naman, I take my coffee. Ang ganda ng bago kong mug. Galing to sa Diddy's. Baka magtinda ako nito sa Pilipinas or dun sa bagong shop namin very soon. Gising ko ng umaga, ang aking ginagawa lagi is, yun nga, nag-warm up ako, tapos pupunta ako sa salas, binubuksan ko yung mga bintana, although sobrang lamig nga dahil winter dito sa Amerika. Nagsisay good morning ako sa buong bahay para talagang pasok ang blessing and very happy. After that, hinihintay ko yung asawa ko na makapasok sa office kasi nagtatawagan pa kami no, nagte-text pa kami. After that, i-check pa niya ako pag nakapag-breakfast na ako. So ngayon, gusto ko bago ako umupo sa aking working place ay maligo ako para refresh ako, nakapag-breakfast ako. Pero I have my box. Itong box na to. Ito talaga yung dasalan namin. Nandito yung rosary namin for every night na pagpipray namin. Tapos every morning na talaga rin ako nag-novena. So, every morning I got my novena. I got Mother Perpetua. Halos masisira na siya. And may mga ilang novena pa rin ako like si St. Jude for every Thursday. So, for today, it's a Wednesday. It's a Mama Mary's Day. So, mamaya pag uwi na asawa ko bago kami matulog, may mga sharing kami ng thoughts for the Bible o kaya yun nga, we take rosary and personal prayers para magpa-thank you sa whole day. But pag morning, I spend novena, tapos personal prayers, thank you dahil nagising tayo. Yung mga routine na ginagawa ko pagkagising. And after that, breakfast na. Pagka-breakfast, konting mood ng TV, konting chika sa asawa ko bago siya maging dito sa office. Maliligo na ako. Then, mag-work na ako ng 5 hours part-time ko as admin online work. And, habang ako nanonood ng TV, nagda-diary ako. Hindi ko pa napapalitan yung personal diary ko kasi sobrang dami pa niya. So, inuubos ko pa siya ngayong January or hanggang February. Pero may mga separate diaries, notebooks na akong susulatan for 2026 kasi yung iba halos nasulatan na. So, ikikip ko na siya o kaya i-drain na namin siya ng asawa ko para maitapon na namin siya para hindi maging kalat siya. Yung mga diary naman, okay na naman, nabasa ko na ulit so I can let go na yung mga nangyaring good and bad last 2026. Ngayon kasi medyo may mga pinaplano ko for December. Matagal pa lang, pero talagang ito'y pinaplano ko na, pinag-aaralan ko na at tinitingnan ko yung pasok ng budget. I don't know kung ganun din kayo kasi every morning talaga or gabi o pagkatapos ng work o pag wala akong ginagawa, nagpapahinga ako, mahilig ako magbasa at magsulat. Kasi gusto ko talaga isinusulat ko lahat, lalo na ngayon, February katapusan na, so kailangan talaga ay tapusan na, nandiyan na yung budget natin. Tapos I'm so excited kasi gagraduate na si Ate Tambe, tapos may JS pa siya para alam natin yung iba budget natin o anong pang kailangan natin dapat pag-ipunan at paghandaan. Kasi ako yung mom na kahit LDR kami, I always make sure every day, chinecheck ko talaga ahead yung kailangan niya para hindi kami nagpapanik, nagkakos ng stress or problema. I don't know kung ganun din kayo, pero sinishare ko sa inyo, maganda yung ganung ugali, na isinusulat ninyo, babalikan ninyo, and open communications talaga kami ng anak ko para sa ganun, hindi kami nahahagard kung anong dapat gawin. So this time nga, nakabayad na kami ng tuition kasi mag-e-exam na siya. Good luck sa'yo anak, mamaya may exam siya. And gusto ko talaga prepare talaga siya lampas so wala akong makakalimutan. Para sa ganon ay prepare naman ako for another sem ng pasukan niya kasi college na siya. Diba? Yon. And it's the biggest day for today kaya ako ay nag-vlog. I-extend ko to dahil nga birthday ng aking mommy. Eto siya. Ang ganda niya. Thank you so much to Karen. Siya kasi dun siya nabili ng damit niya. So happy birthday mommy. You are 76 years old now. Last year pinaghanda namin siya ng simple. Pinag-party namin siya with our friends, family, and relatives. And BFF niya ngayon ay nag-set uli ako ng simpleng lunch kasi ayaw niya na may mga bisita. Parang isi-separate na lang niya yung
kanyang mini party kasama yung mga best friend niya kasi sanay sila ng ganon, get together every month, kwentuhan, kumustahan. And ngayon, ang bisita lang niya ay walang iba kundi si Daddy, si Tambe, syempre ang aming angel na si Ate Hazel, si Ate Lani yata di makakasama, and syempre ang one of the friend ni Tambe na si Moselia. So sila lang, tapos binilhan ko lang siya ng small cake para makapag-wish, makapag-blow, and may simpleng lunch lang talaga sila. Kasi nga, alam mo naman ngayon sa Pinas is Thursday, busy ang lahat, may paso. Sinabi ko rin kay Mami na paghahanda ko siya ng munting merienda sa hapon para makapagbigay, makapag-share ng blessing. Hindi na lang daw, kahit na gusto kong imbitahin ng mga tita ko, but hindi na lang, tsaka medyo masama lagi ang panahon dahil umuulan. So sila na lang mag-celebrate ng 76th birthday ni Miss Mommy Cozy. Eto siya! Birthday niya. At si Mami naman ay hindi nag-wish ng kahit ano kasi hindi naman siya mahilig sa mga hiling-hiling or hingi-hingi. Pero dahil birthday nga niya, ay bibigyan natin siya pa rin ng special gift. Although dumating na yung cargo box namin kasama ng mga paninda namin pasabay, yung mga Christmas gift namin na ihabol ngayong January. So tuwan-tuwa talaga sila. Ang dami nilang mga gift. So sabi niya sa akin okay na yun. Pero dahil birthday nga, binigyan ko pa rin siya ng extra. Alam mong mami at daddy ko, hindi naman sila talaga yung nanghihingi or nagsasabi ng mga gusto nila. Hindi. Sila pa talaga din ang nakakapagbigay sa amin. So talagang pag may extra ako, todo bigay ako kasi deserve nila yon. Hindi naman palaging kailangan din palaging nagbibigay tayo ng pera o regalo para makapagpasaya ng tao. Like kung sinasabi, it's extra bonus na kung kaya na ba natin, why not na ipasaya or pasayahin natin or deserve talaga yun ng ating mga magulang. So, I think nag-order ako ng Tory boards kay Japan MJ ng sleepers para kay Mami for summer. Although meron naman ako mabibili dito lalo na sa outlet mall or sa mall. Kaya nang antagal nga, it gonna be 2 months bago dumating sa Pilipinas. Isip ko sa kanya na lang ako umorder kasi meron sila mga on-hand na galing Japan and most of them naman hindi sila nagtitinda din ng peke. So, alam naman sa Japan wala din talagang peke. So, umorder ako sa kanya at saka relo ni Daddy. I think guess yung kay Daddyng relo. Kasi nga, mag-birthday na siya. So, ihinahead ko na rin yung special wish niya. And, bumili rin ako ng clothing bag. So, yun nga, i-deliver pa next week kasi late ko siya nabayaran. At late kami nakapag-decide kung ano yung magandang gift para kay Mami. Kasi nga, ang daming dumating na bags, blouses, step in sa kanya. So, parang hindi niya na alam. Yun. So, at least nakahanap pa rin ako na pwede at saka yung talagang mura na ma-enjoy ni Mami. Especially ang aking asawa ay nag-extend din ng gift at ako, nagbigay kami ng cash kay Mami para pandagdag ng bigli ng mga maintenance niya. Pero sabi niya, ikikip daw niya. Alam mo, Mami ko nakakatuwa kasi lahat ng ibibigay namin kahit allowance or gastusin nila, itinatabi niya sa bangko. At pagdating namin umuuwi, binibigyan niya kami. Kaya talaga ang Mami ko hindi madamot. Kasi sina Mami naman ay nakapag-ipon kasi they almost 32 or 36 years din ng trabaho. Tapos may pension pa sila every month. So talaga ang Mami ko ay may sariling pera, may sariling ipon. Kaya hindi sila madalas na hingi sa amin. Pero dahil nga nandun yung anak namin, kaya ako talaga ang todo nagbibigay sa kanila para wala silang gastos. So yung pera nila, ikinikip lang din talaga nila. Kaya ang Mami ko ay hindi madamot. All the time. Kami talaga yung tinutulungan niya or binibigyan niya kami pag nagbabakasyon talaga. Kasi sharing lang din naman hindi naman na porket But I'm so happy kasi last Christmas, I think second time ko umuwi ng Pinas o magpasko. Syempre pag Christmas, bibigay kami ng ampaw, binibigyan nila namin siya ng pera, ganun. Na-shock ako kasi talagang ako pa nabigyan niya ng malaking pera. Parang amount of 18,000 yung papasko niya sa aming mag-asawa. Nasabi niya, wag na kayong gumastos. Yung 18,000 po tayo ng SM, pang grocery, maging masaya kayo sa 15 days na meron kayo dito. Kasi mura lang naman sa probinsya. Tapos, pag umuwi pa kami, libre pa kami ng palengke, grocery. Kaya, nakakatuwa kasi at least lesser gastos namin. Pero may nakahanda kami budget
pag nauwi talaga. Pero I'm so lucky to my parents, lalo kay mommy talagang hindi niya talaga kami pinababayaan. Sobrang nakakatuwa. Kaya naman ako, basta't may extra ako, todo bigay ako kasi deserve nila yon. Lalo na ang dami naming ups and down ni mommy, lalo sa pagpapalaki sa anak namin na siyang nandun. Kaya talagang deserve nilang mapasaya sila sa mga moment na special day nila yon, lalo na kung may extra tayo. And sabi nga, kapag tayo ay nagbibigay sa mommy at daddy natin or sa mommy natin, lalo sa nanay, ay talagang nabe-bless tayo. At saksi ako dyan. Kasi kahit anong pagsubok, nalalampasan at more blessing yung nare-receive ko. Yun lang masishare ko. Ako muna yung maliligo na. Tapos na ako mag-diary. Bago ako tumayo, magnunubina muna ako para mas guide ako the whole day. And for sure, mamaya marami akong chika sa birthday ni Mommy. And after that, baka isama ko kayo kasi mag-grocery yata kami or mamamalengke kami for the few days naming pagkain. Kasi ngayong weekend, we're plan to go out. Pero baka tatry muna namin kasi may isa kaming cargo 4 box ng pasabay. Sipin mo, January pa lang nakaka-4 na box na tayo. Thank you, Lord. Ay, baka pipikapin na. And excited kami kasi exam ng anak namin for one school sa Manila. Kaya pinagdadasal ko siya, sobra siya nagre-review para makahanap na siya ng dapat niyang school. And ano pa ba? Yun ang dami namin gagawin this week. Tapos nagpapak din ako ng mga ibang paninda na ititinda namin sa Pinas para hindi kami nauubusan kasi tingnan na naman yung shop namin, halos bungi na, wala na at ang daming naghahanap. Nagpapasalamat ako kasi some of my friends from Dubai, uuwi sila ng May, ang dami nilang pasabay order sa akin kahit nasa Dubai sila. Thank you so much, Veronica. Shout out sa iyo, talagang dami mong suporta. Ito po si Veronica. Class ko siya. Yan. Maganda kong friend ng college. Maraming salamat sa iyo, girl. And ano pa ba? Yun naman. So, ako magdadasal na. And ichichika ko sa inyo bakit kami napa-oo or ba't ako napa-oo na lumipat at sumama sa collaboration ko ka pop-up shop na lumipat ng isang malaking space pero small space lang yung kukunin ko. Kasi syempre, i-check muna natin. Pero sumama ako sa biggest mall. So, it's a big challenge na kailangan medyo updated din ang mga paninda natin. So, share ko yan later. Maliligo muna ako, mag-work muna ako, and syempre, kailangan ko linisan yung kwarto. Every day, mga mommy, or kahit single pa tayo, bago tayo bumangon, linisin na yung kama ninyo para sa ganun, fresh ang maghapon ninyo para paghiga nyo, pagpagod kayo, maayos ang kama. Okay? So, see you guys later. Later na lang, ha? Bye. Guys, mag-lunch tayo. Init tayo ng ulam. It's giniling. Konti lang yan. And take a lunch. Okay. Guys, ngayon ko lang kayo nabalikan. Ang dami kong ginawa. Kasi ako ay nagtiklop pa ng mga nilabhan namin kahapon. Ang dami ko talagang in-encode. Kasi magkakatapusan na. So, bilang admin, ang dami talaga. Kahit part-time lang ako, kahit sabi mo 5 hours, minsan umaabot ako ng 7 hours to 6 hours. But it's so good kasi may extra tayo. Dahil pagdating na si Sweetie, ako muna ay magli-lipstick man lang. Nagmerienda lang ako ng cookies, pero dadaan yata kami ng bakery dun sa 85 degree. Isa yan sa pinakamasarap na tinapay dito sa Amerika. Tapos nag-wish ako ng small cake. Kasi naingit ako kay Mommy. Ang dami ng nag-gift sa kanya. Natutuwa ako kasi nakita ko yung sobrang saya nga talaga. Kasi kanina, parang nung break time ko, parang 30 minutes din kami nagkwentuhan, nagkumustahan, at saka kinumusta ko yung anak namin kasi exam niya ngayon. So, yun naman. And, alam nyo ba, may bago akong biling lipstick. Hindi ko pa nagagamit yung set ko ng Gucci na makeup. And plano ko nga sarang dagdagan pa siya very soon. But siguro sometimes itatry ko siya. Meron akong L'Oreal Paris na bago. Alam mo, ang ganda niya pero ang tagal niyang mawala para sa akin. Kasi nga maano ko sa lipstick. Pero guys, ang init niya. Ang init niya sa akin. Parang mayroon siyang, ang flavor niya ay mint ba, ganun. Kasi nga, hindi ako sanay na nga lip gloss. Pero, dahil nga nagtitinda tayo, so mag-try tayo. So, I tried this one. Combine lang ako. Okay. Kasi tumawag na si Sweetie.
So, alam mo naman yung darating na talaga yon. So, para di ko alam kung mag-grocery na kami or mamamalengke lang kami for 1 day to 2 days naming ulam. Kasi we plan na pag namasyal kami sa Sabado, I don't know if we're going to IKEA kasi titingin nga kami ng lalagyan ng TV dun sa harapan. Hindi ko rin alam kung matutuloy kami sa Big Bear kasi may snow na. So, gusto namin mag-pictures kasi last year hindi kami nakapag-snow. And, ano pa ba? Yun naman, in pagbalik ko, siguro pag nakapagpahinga na ako kasi bibili na lang kami ng dinner namin, gusto ko mag-pack pa rin ng mga ilang pasabay namin kasi cargo bags 5 na tayo. So guys, balikan ko kayo mamaya kung saan kami mapapadpad ni Sweetie sa pamamalengke or grocery namin. And magkwentuhan ulit tayo. Ituloy natin tong vlog na to kung anong daily life na nangyayari sa amin sa buhay-buhay dito sa Amerika. So let's go guys! Guys, bubudulin ko muna kayo. Ang ganda ng Paris lip gloss, lipstick nila na L'Oreal. Ang ganda niya. Ito yung mga gusto ko na ayaw ni Edison na medyo brown. But for me, parang kahit kayong manggi ako or morena, I don't know, maganda siya. And may bubudol pa ako sa inyo. Pwede kayo mag-PM sa Facebook ko para sa pasabay. Kasi alam ko pwede to sa Pinas, sa weather. Maganda yung mga ganitong skincare. Medyo mahalang sila ng konti sa mga ibang skincare na pinapakita ko. Pero yung mga skincare na pinapakita ko, tinitest ko yun. Binabasa ko yung mga comment. Magaganda yung mga mga review. Ito yung binili ko ng isang araw, CeraVe Moisturizer. Lalo na ngayon dito, masyadong, dahil winter nga, even though wala kaming snow, pero yung hangin, yung lamig, and sometimes umuulan. Lalo na ngayon sa mga karatig states ay may storm or may snowstorm sila. Kahit pa paano, parang ramdam mo pa rin yung sobrang lamig at ang tagal pa rin talaga ng winter dito. So you have to protect your skin, your face, para sa ganun hindi ka mukhang parang kinakaliskis or nagbabalik balat. Kahit yung lips mo, you have to put lip gloss or lipstick or mga balm or something. So tong CeraVe Moisturizer, nabili ko to sa Target. Sa Walmart meron ito. I think meron din ito sa mga Walgreens. And kapag nakakita tayo ng mga medyo sale, pwede tayong bumili. At sa Costco nga lang medyo malalaki. So, gamit tayo ng mga ganito. Hindi lang palagi mga kilala natin, palaging Cetaphil or other brand. Maganda yan. Kahit itong CeraVe kong night cream na ginamit ko before nung nagpe-preg ako na hindi naman natuloy. Pero ang ganda niya talaga. Very smooth. Pagkagising mo, ang lambot ng mukha mo and refresh ka. So, yun lang naman guys. Bababa na ako. Nandiyan ang aking asawa. And more chika later. Mamamalengke kami or mag-grocery. Hindi ko alam. And isisingit ko na rin bilhin yung mga ilang pasabay ng mga skincare. Kaya din nag-commercial ako niyan. Dahil talagang right now, kahit 45 tayo, we need to love and take care of ourselves. Mag-budget tayo minsan ng ganyan. Diba? Okay, see you guys later. Guys, we here with Sweetie. Dito kami sa 85 degree pero wala nang bread. Bakit yung gusto namin yung ako laging meron? It's everything. Cream siya. Vegetable and everything. Sweet and everything. Have this vegetable with Sweetie. Guys, andito na ako sa loob ng Dollar Tree kasi may bibilhin ako na mga orders. So, talagang Valentine's na guys. Happy puso na. So guys, titingin muna ako. Then, balikan ko kayo. Bye! And guys, welcome back to our vlog. Nandito kami ngayon sa Shakey's para kunin yung dinner namin. Kasi parang nainggit kami kay na mami dahil na sa Queen Margaret na sila. Yun yung prepare namin mag-asawa na simple lunch para sa birthday niya. Kasi ang plano nga sana namin is pagpaluto siya, i-order siya para
sa bahay sila magkainan at ma-invite yung mga ibang tita ko, friends niya. Kaya lang ayaw na nga niya. So nag-dinner na lang, nag-lunch na lang sila doon. And then yung anak naman namin ay lalabasan ng 12. Nauna lang sila para maka-order na kasi galing siya sa exam. So maganda na rin yun kasi may exam si Tambe. So parang ayaw niya na masyadong marami pang tao sa bahay. So tuwan-tuwa si Mami kanina sa dami nag-greet sa kanya. Maraming salamat po sa mga friends ko, sa mga suki ko, sa mga kapitbahay namin, sa mga kamag-anak namin. Maraming salamat po talaga. So, excited ako umuwi kasi nag-promise din ako kay Mami na pag-uwi ko, babawi ako ng pamamasyal. Although everyday we text, video call, siya lang talaga most of the time yung kausap ko. But, alam mo yon, iba pa rin yung naalaga mo sila personally, nahahaplos mo sila. And I'm so very grateful and thankful kasi kahit nasa ibang bansa kami ng linggo, everyday ginaguide niya kami, pinagpupray niya daw talaga kami, tsaka talagang pinagsasabihan niya kami sa mga dapat na ikatatama namin kasi wala naman din talagang perfect life, diba? But syempre, iba pa rin yung guidance ng mga magulang mo, mga advice nila, and sumusunod naman din talaga kami kasi it helpful din naman to prepare our simple future someday, diba? So, yun naman. Tapos na kami mamalengke. Bumili lang kami ng pangnilaga kasi nga malamig. So, ang sarap sa katawan ng malamig. And, bukas pa na namin yata lulutuin. And, yun nga, namili na ako ng ilang mga pasabay ko para maipak ko siya. So, bago kami mag-dinner, nakapagpahinga ako. Magpapak ako ng konti. Kasi natagalan ako kanina sa part-time ko sa pag-i-encode ko. And ano pa ba? Siguro pag-uwi namin, mag-dinner, magpapak. And pag-uwi nila, for sure mag-video call kami. And I'm waiting my mommy na mag-blow ng candle at mga wish. Yun lang naman guys, ang very simple na nangyayari sa amin buhay-buhay dito. And hindi ko pa nga pala nakikwento sa inyo kung bakit ako napauong lumipat sa ibang mall, sa new space. And alam mo yun, big challenge for us. Pero dahil nag-business ka, talagang sometimes you need din talaga magsugal. Kasi pag hindi mo trinay, hindi mo malalaman yung sagot. And the support system ng aking asawa, and some of my friends, mga customers ko, mami ko, daddy ko, anak ko, and yung pinag-isipan talaga namin, and then yung team, vendors, na halos matatagal na rin sila nagtitinda, ay maganda naman yung mga komentaryo nila. So, let's try. Wala namang mawawala. Very simple lang naman yung business namin. And kukunti lang din naman yung mga paninda namin. But we're so thankful kasi yung mga konting kinikita namin, pag naipon namin ng isang taon, ang laking tulong talaga nun. It's the best din talaga. So, kailangan talaga natin ng mga extra para makatulong yun sa mga ibang activities na gusto natin gawin. Yun. Ang tagal ni Sweetie, dito pa yung share namin. Kasi hindi pa namin maayos dun sa likod ng aming stock room. So, yun lang din naman. And balikan ko kayo mamaya kapag nasa bahay na kami. So, ito na si Sweetie. Guys, we have chicken, fried rice, and everything. Guys, Miss Sweetie. Simpleng handa namin with mom. Let's go guys, let's eat. Guys, welcome back to our vlog. Tapos na kami mag-dinner na Sweetie. At sinabi ko sa inyo, pagka-dinner namin magpapahinga lang ako. And diretso na tayo sa ating pasabay business. Eto na po lahat yung mga napako sa araw na to. Ang bilis ha. Parang ito ay 40 minutes lang. Wala pang isang oras. Siguro nga dahil for 4 years ko ng business, kamako na siyang gawin. So, ito yung mga pupunta sa cargo box 5 natin. I think fully na ito. May ilang pang hahabol na mabilis ko namang ipack. Kasi yung cargo 4 natin is already packed na siya. So, pagsasabayin natin yung 4 to 5 para sabay silang darating sa Pilipinas. May ilan din tayong mga on-hand na paninda na pwedeng mabili nila dyan sa ating store sa Pilipinas. O, diba? Talagang nilalagay ko sila sa plastic, sa bubble wrap para sobrang safe sila. Although maayos naman namin nilalagay sa box, pero gusto talaga namin halos maayos siya para kung mabasa or something, safe na safe sila. Ayan! Thank you po sa mga lovely customers namin dyan sa Pilipinas. For almost 5 years yung pong suporta sa small business namin. I love you guys. God bless po. More business pa. Thank you.
Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Thursday. I think 1 week na tayo almost nagvo-vlog pero puros mga clip at pakita lang kung ano mga nangyayari sa buhay-buhay namin dito sa Amerika or dito pa rin po sa California with my husband. Ayan. So, ganun lang yung mga simple nangyayari dito sa amin sa Amerika. Kagabi, hindi na ako nakapag-close ng vlog kasi pagod na rin ako at almost 10 o'clock. I think panahon na para mag-shower ako at magpahinga, and kasi kami mag-asawa ay nagkikwentuhan pa, nag-movie pa, nagbabalita pa, and especially we have prayers for rosary before kami matulog, and tumawag kami agad sa Pilipinas. Eto, kinantahan at binati namin si Mami ng happy birthday. May simpleng lunch lang siya sa Queen Margaret. Ang saya, ito yung mga pictures nila. Eto pa. Kasama ng anak ko ang kanyang BFF sa school na si Musel. Thank you so much. At si Ate Hazel, ang aming angel na very supportive kina Mommy at Daddy sa aking anak. Maraming salamat sa iyo, Ate. And sa special gift niyang flower. It's so beautiful. Kay Tanya sa kanyang cake. Kay Mama Punching sa aking mother-in-law and sister-in-law sa mga pagkain pinadala nila. Maraming salamat. Sobrang happy si Mami. And syempre doon sa mga estudyante ni Mami, nakakasabay din niya mag-spend ng party. Binigyan din daw siya ng cash ng per birthday. Ito yung pictures sila. So my mommy is so blessed and happy and grateful sa 76 years old niyang birthday. Diba? Hindi na ako nakapag-close ng vlog dahil ako ay nag-shower na rin, nagpahinga. Tapos tawag na agad kami kina Mami. And then after that nga ay this morning medyo naging busy na rin ako kasi meron akong meeting dahil nga po nag-online admin work tayo sa bahay for part-time. Laking tulong din to sa aking asawa, sa aking anak at sa aking pamilya, and syempre sa mga ilang gastusin talaga namin. So yung mga small business din namin, nagpapasalamat ako dahil kahit papano ay tuloy-tuloy yung kita, nakakatulong, nakakapag-save, kaya talaga namang mas priority pa rin talaga namin na magpahinga dahil kapag ikay nakapagpahinga ay may lakas ka at hindi ka basta-basta magkakasakit. So kahit anong busy natin, you need to priority to rest, your peace, your health, and your happiness. Yun. So yun nga, nabanggit ko kanina or no mga nakaraan na kami po ay pack na ng mga items namin sa Redondo Mall kasi nga po ako ay nag-join ulit sa collaborations ng pop-up shop para lumipat ng isang mall na malapit na po sa LA or sa airport yata talaga. And medyo malaki tong mall na to. Nakita ko pa lang to sa mga YouTube, sa mga pictures, sa mga Instagram. Sa meeting namin ni Soyla, in-explain niya lahat. In-explain niya lahat ng pagbabago, mangyayari. Ayoko rin naman kasi masyadong i-boom agad or kumuha ng malaking space na hindi ko naman kaya. Lalo na I have extra part-time work and I have pasabay pa. So, ayokong pagodin yung sarili ko. So, sabi ng asawa ko, yung kaya lang natin at mamimaintain din natin mapagpatuloy yung business natin dito sa Amerika. Kasi, we almost 4 years to 5 years na rin yung mga mini shop namin sa mall. Hindi man siya ganong kadamihang items or kalakihan, pero natutuwa ako kasi sa isang taon kumikita talaga kami at nakakapag-save kami. So ako very happy na ako doon. Para kasi yung every weekend ay nagiging bonding na yung mag-asawa. And alam mo yan, parang mas nare-relax din ako pag may nakikita akong actual shop, lalo na kapag nandun yung mga items na gusto kong mga kikay items, makukulay from Korea, Bangkok, and Philippines, or some of them dito sa Amerika. So, I think this time ay ika-4 ko na or ika-5 ko nang lipat ng ibang mall. Sumama ako kasi mga co-vendors namin sa aming meeting, sa mga group chat namin, and personally naming pag-meet, maayos naman, wala akong naging problema. Lahat na may nagbibigay ng idea, tulungan, promotion, lalo na sa Instagram. They very supportive, walang inggitan, walang komparan, walang higitan, pababa, or very support to each other. Ganun din naman ako sa kanila. Although ako lang ang Pilipino, so I'm very happy kasi wala ako naging problema. They open communication sa akin, kaya talagang tumagal ako sa kanila. Almost 1 year na rin ako sa kanila. Wala akong naging problema, wala akong naging issue. So talagang na-enjoy ko yung company, lalo na si Soyla na siya ang top na may-ari ng collaboration. Masyado siyang maalaga. All the emails, text, tawag,
And kapag may mga bagong i-update or babaguhin or kailangan mo mag-post ng ganito, ina-update na kami, tinuturuan na kami. And also the staff na nagbabantay ng aming mini shop, nandun sila, nakikita ko every time di ako pumupunta, nililinis, inaayos, ina-inventaryo, tapos ina-update kami. So, for me, parang secured na secured ako with collaborations of pop-up shop, naging baby nila ako. So, for me, it's time to be extended talaga. So, hindi ako nang hinaya, pinagpipray ko naman to, pinagnunubina ko lahat ng mga ginagawa ko, ginagalawan ko, ginagasusan ko. Kasi, for the guidance of the prayers with Papa God or sa mga nobinas ko, for sure, may mga pagsubok pero hindi ganun kahirap at nagsasucceed naman sa mga blessings na nare-receive ko. So, isa pa, syempre, ang aking partner, ang aking asawa, they always beside me. Talagang pinagmimitingan namin to. We have good communications. Anong nararapat? Kumikita ba tayo? Hindi ba tayo nalulugi? Okay ba? And actually, okay naman siya. So, walang nagiging problema. My husband is very supportive sa lahat. Kaya I'm so thankful and grateful. Kaya hanggang ngayon, magpa 5 years na mga small business namin ay talaga namang masayang-masaya kami. Mahirap syempre sa una kasi excuse me, hindi kagaya kasi dati sa Western Mall or dito sa may Santa Ana, kaya kong mag-grab as the earliest. Kasi ayun ang asawa ko talaga na sumasakay ako or nag-drive ako mag-isa. Gusto niya palagi akong safe. Gusto niya palaging siya kasama ko. Kasi nga, 9 to 6 yung pasok niya sa office. So talagang day free on Friday, Saturday, Sunday. Mapapakinabangan mo naman ang aking asawa. As long as nakapahinga na siya, okay na siya. Talaga namang ready to help talaga siya. Ako naman ay never force ang asawa ko. At alam ko na kamahin kung kailan niya ako tutulungan, pero kusa na siyang tumutulong, kusa na siya nag-i-enjoy at masaya siya sa mga small business namin, lalo na pag nakikita niya yung mga resulta. So, for this day na pag-usapan namin, mag-join kami sa bagong mall, pero hindi pa siya mag-start kasi marami pang dapat gawin. The last meeting we have last Saturday, marami si Soy lang in-explain sa akin. So, maghihintay pa lang ako. So, yung iba na mga items na meron ako, na natutulog yung mga items ko. So, yung mga items kong iba, dahil I have a group shop pasabay sa Pilipinas at may mini shop naman tayo sa Pilipinas, kagaya nito. So, inalok ko sa mga customers ko dyan ng tamang presyo with my cargo fee. Yung iba, binili na po at yung iba po ay makikita yung nakadisplay sa aming Dance Pink Closet mini shop dyan sa Pilipinas. Diba? So, para hindi natutulog yung mga items natin, tuloy-tuloy pa rin yung mga proseso ng business natin. And para sa ganun, pag nag-set up tayo, I think, new setup, hindi ko alam kung ano naman dekorasyon. Alam naman ako, hindi ako ganun ka-perfect or kagandang mag-setup, pero pinupush ko yung sarili ko kung ano talaga ako. Kasi yun yung pungsoy ko, dun ako nabebentahan at dun ako nakikilala talaga. Pero, if some people give me opinion, like asawa ko, anak ko, kaibigan ko, or mom and dad ko, sinusunod ko naman, pinag-aaralan ko naman kung yun ay makakabuti sa business namin. So, I'm so excited kanong space ang makukuha ko. I asked to Soyla na maliit lang siya kasi ayoko naman masyadong i-boom. Gusto ko pa rin siyang i-maintain kung ano lang yung kaya namin at kung anong kayang ibenta namin. Kasi we have 3 setup of business na mga maliliit like pasabay. Ito na nga yung shop namin to sa Amerika. And especially we have a mini shop kay mami na nakiusap nga kami sa harapan ng bahay nila. So, talagang kailangan i-maintain ko yon. Syempre, I maintain also, I have my part-time work every day on my admin work. Syempre, kailangan pa rin natin to. And syempre, ina rin ako, asawa. And syempre, I have me time. Gusto ko rin magpahinga para sa ganun na preserve ko yung mental health and peace ko para tuloy-tuloy na maging maayos at masaya yung buhay ko. This year, naumpisahan ko ang year ko na very smooth, very tahimik. Wala pa namang pagsubok, thanks God, from my novenas and prayers at pagsimba-simba namin. Talaga namang most of the time, happiness and blessings and guide pa rin ang nare-receive ko. So, yun lang magiging update ko, guys. I think magbo-vlog ako pag nag-update kami, pumunta kami kasi we have one time na kailangan pumunta doon para malaman namin yung regulations and new contract na dapat naming malaman doon sa bagong aming space. Excited akong kinakabahan kasi this coming May is already 7 years or 8 years na po ang Dance Pink Closet mini shop. Diba? So, talagang tong business na to ay tumatagal na. Ang ating pasabay po this coming September is almost 5 years na.
And this coming December 2026, dahil uuwi kami ng Pinas, I'm so excited na maayos, ma-set up yung tindahan natin sa Pilipinas, ay magto 2 years naman po. So, God is good. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga maliliit na pinaghihirapan nyo, maliliit na business, lahat yan, kapag marunong nyong i-appreciate, mahalin, alagaan, at gawing tama na walang lamang sa mga customers. Not always customer is right. Kailangan mo pa rin pag-aralan, kailangan mo pa rin ipagdasal lahat ng ginagawa mo. You have good communications for everybody, sa mga partners mo, sa mga suppliers mo. You make to research and compare to everybody kung ano ba ang makakabuti, ano ba ang market mo. And for sure, in the end of the day, lahat ng effort mo ay may blessing at kapalit. Basta huwag ka lang maiinip, huwag ka lang maiinggit, huwag ka lang magkukumpara sa iba, huwag kang maninilip sa iba, huwag kang maninira ng iba, and you don't have any bad comments, for sure, hindi natutulog ang Diyos, i-bless ka din talaga. 5 years ko, I'm so very happy sa pasabay ko kasi talaga namang hanggang ngayon, ay talaga namang masaya ako dahil yung mga masang-masang paninda ko, may class A ako and class B customers, pero nandyan pa rin sila, dumadami kami, may mga bago, and yung mga luma, they always been stay with me. I'm start my business last 2013 sa Dubai. Hindi pa siya ganun kabongga. After that, I work in Bangkok, Thailand. Mas napag-aralan ko na pwedeng magtinda ng mga masang paninda or any paninda hanggang sa Pilipinas. Yun nga start namin ni Mami, my very supportive mom at ang aking asawa na talagang nag-ukay kami, nakakuha kami ng puhunan. And after that, nakapag-set up kami sa bahay ng mga bangkong clothes, divisoria clothes, kahit anong itinitinda ko hanggang nakarating na ako sa Amerika at napag-aralan ko yung iba. Kaya masayang-masaya ako kasi iba't iba naman talaga tayo ng kapalaran or magiging trabaho or magiging buhay. Ikaw lang din talaga ang magdadala. Sabi nga, kung gusto mo ng problema, nasa sayo. Kung gusto mo ng katahimikan, ikaw din ang gagawa. So, I think for me, sa pagbibusiness na to, I'm sobrang nag-i-enjoy. Parang happy feels ko to. Nakikita ko yung achievement ko talaga every year. At alam ko kung saan napapatunguhan lahat ng pinaghihirapan namin. Kaya, lagi ako nagpapasalamat na mas i-guide ako, bigyan ako ng talino, lakas ang katawan, na mas matrabaho ko to kasi marami akong natutulungan at saka utay-utay namin pwedeng mapaghandaan yung future namin. Maging simple man ang future namin, but we're so grateful and very happy for that. Ayan. So, yun lang magiging update ko sa aming moving ng aming new setup ng aming shop. Kasi talagang hindi ko alam kung April or March siya mag-start kasi magpipintura pa siya, magmi-meeting pa kami. Pero I think mga March siguro I contact ng my suppliers para umorder ng mga bagong new items. Tapos yung ibang itinira ko, ilalahok ko na lang. Tapos pag-aaralan ko yung market, ano ba mga pumupunta doon, ano mga klaseng tao, or example, kung marami bang teenagers, marami bang mga ganito. So alam mo yung ilalagay mo. Kailangan kamahin mo din, pag-aralan mo din. And hindi naman kami pinababayaan ni Soyla, yung aking collaboration, kahit yung mga ilang vendors, nagbibigay sila ng mga support system or advice kung ano ang dapat. Lalo na sila yung mga nauna dito sa Amerika. Hindi ako natatakot na humihingi ng advice sa ibang tao. Ikaw pa rin na masusunod kung gusto mong gawin. Alam mo naman ang tama at mali. But for me, maganda rin na may advice. Nakakapanood din ako ng mga YouTube. Nakakapanood din ako sa mga Instagram, sa mga pop-up shop. Para at least sa ganun, hindi ka tanga. Diba? Hindi ka bobo ang dating. Mahirap mag-business kasi syempre, perang ilalabas mo dito. Pero sometimes, kung hindi ka susugal, hindi mo talaga malalaman kung ano. For me, for almost 5 years ko, or 6 years ito sa Amerika, I'm so thankful and grateful sa mga business na pinasok ko. Talaga namang hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ako at nakakatulong talaga ito. Hindi siya ganun kalalaki, but for me, pag pinagsama-sama mo yon, marunong ka mag-budget, alam mo ang iyong puhunan, alam mo yung kinikita mo at sinesave mo to, lahat yon ay may patutunguhan talaga. Just pray and faith for all your things na ginagawa or anumang klaseng trabahong meron ka. Although tao lang tayo, napapagod din tayo, maraming mga pagsubok, but anyway, 2 prayers, tapikin mo yung sarili mo at sabihin mo kailangan mabuhay, 'di ba? Hindi ganon ka dali ang buhay, napakahirap ng buhay, pero sabi nga pag may support system ka rin at na mga nasa tamang tao ka,
ay for sure magiging masaya at magiging maluwag ang lahat. Napansin ko kasi sa aming team sa pop-up shop, walang hilihan pababa, walang inggitan. So talagang hindi ka mape-pressure. Parang iba't iba rin kami ng mga paninda. So hindi kami nagko-comparan or sometimes meron kami nagsisame pero pare-pareho kaming nabebentahan. So ako natutuwa ako kasi for almost isang taon ko sa pop-up shop, kahit yung mga co-vendors ko, bumibili talaga sa akin. Nagagandahan sa mga cute and colorful kong item. So for me, dun pa lang talagang mas pagsisipagan mo, mas ipagdadasal mo, ano nararapat mo mga paninda dun sa shop mo. So yun lang po ang update, ang aming Dance Pink Closet mini shop. Ito siya ay lilipat po sa isang mall. I give a more update sa mga mangyayari very soon kasi gusto ko rin itong masave sa digital diary ko dahil ito yung mga buhay na nangyayari na very simple lang dito sa Amerika. So guys, before ending my vlog, ipapakita ko sa inyo magluluto ako ng nilaga ngayon. Hindi siya ganun kalamigan pero masarap pa rin na all the time for your whole day na pagod kayo, although maghapon akong nakaupo at sa computer, sinasabay ko pa rin yung mga pasabay orders ko. But I'm so thankful and grateful dahil natapos na natin ang box 5 natin. Ito kagabi. Sobrang happy ako and na-check ko na rin yung aming anak dahil may exam siya ngayon sa Pinas, half day lang siya. And ang mommy at daddy ko ay tatawagan ko pa rin. Pauwi na rin yung asawa ko. Alam naman asawa ko gusto ko pagdating nagpapahinga siya kasi although 9 to 6 siya nagtatrabaho rin sa opisina at focus sa computer. So relax muna siya, ako magluluto and after that give and take din kami kung siya maghuhugas or maglilinis ng kitchen. So kami naman ay patas ng gawain, walang senyorito at senyorita. Although kung siya magaling magluto or ako, nag-aaral kami pareho para alam namin na kapag pagod kami ay nakakapagtulungan kami sa isa't isa. Kumbaga, walang tamad talaga. Yan po ang mga buhay dito sa Amerika. So, dahil bukas, I think we have to go in outside. Baka makapag-vlog ako kasi first time this year na-attend ako ng team building ng aming online part-time kasi once in a month nagkikita-kita kami 1 time to 2 times para ma-meet mo yung mga coworkers mo, yung boss mo, and dahil katapusan we need to magsubmit ng mga paperworks na mga kailangan for the end of the month. So sana makapag-vlog ako kasi talaga kami, ang boss ko ay kumukuha ng place para i-hire niya ng 6 hours to 5 hours para doon kami magtrabaho. I'm so excited na makapag-dress up, makalabas at makita ang mundo, 'di ba? But dahil sanay naman ako na nasa bahay, alam mo ang dami kong ginagawa. Kanina nga nung break time ko at nag-lunch ako, hindi na ako nag-vlog kasi inumsyon ko yung oras ko para makapagpalit ako ng bedsheet sa kwarto namin, magpunas, at mag-vacuum para sa ganun ngayong weekend, pareho kami magpapahinga ng asawa ko. Deserve din ninyo na all the way na may free time kayo, alam nyo namang di kayo pagod, gawin nyo yung mga extra things na pwede nyong gawin sa loob ng bahay nyo, lalo na kung busy kayo. Kasi ang sarap sa paligid, lagi ko tong inuulit, lagi ko tong sinisave sa digital diary ko, na hindi naman ako ganun ka-perfect na maglinis, no? But for me talaga, ang sarap sa pakiramdam na the end of 1 week na pagod kayo, ano man ang klaseng trabaho ninyo, pero if you set up your house, your room, lalo na yung bed nyo, pagtulog nyo, for sure, makakapagpahinga kayo ng maayos. Yun lang naman, sharing lang din naman. So, tapos na ako. Ayusin ko na yung working area ko. Hindi ako umaalis ng working area ko nang hindi maayos para the next time na magtatrabaho ako ay sipagin ako. Kapag magulo, nandyan yung distraction. Tandaan ninyo, yung parang nandyan agad yung mga negative things. So, panatilihin natin na naidisiplina ang sarili natin. Kahit ano pa ang busy natin, linisan natin yung mga place na ginagamit natin para refreshing. Yung dapat itapon, yung dapat linisan. I don't know, siguro nga masasabi kong OC ako kasi simula 5 years old talaga ako, kahit na hindi kami mayaman, eto sharing lang to ay tinuruan ako nung kasambahay namin na maglinis, lalo na ang tinulugan, lagi na sinasabi sa akin, although my mom at ang aking lola at mga iba kong tita, ganun din sila, very OC sila, hindi kami mayayaman pero gusto namin maayos yung ginagalawa namin. Lalo na kapag ikaw ay asawa, ikaw ay babae, ay ang sarap naman matulog na hindi ka
alam mo, magulo or may amoy or something, di ba? Huwag na natin masyadong asahan yung partner natin. Pero for me, I'm so blessed and grateful kasi yung asawa ko ay may kusa, hindi siya tamad. So, pag every Saturday, Sunday, yan talaga nagsiset up ng kama, natuto na niya or na-adapt niya or nakita niya kung paano ako maglinis, kaya nagagaya niya at nagagawa niya. Hindi ganun ka-perfect, syempre magkaiba kami, pero at least nakakatulong sila. Hindi siya tamad or iaasa lang sa akin. So, yun na. So, yun lang ma-advise ko. Kasi talaga nung bata ako, 5 years old pa lang talaga yung, hindi ko na ikwento, balikan ko. Yung aking yaya, kinuha kasi ako ni mami ng yaya noon. Ayan. Pero hindi ko siya tinuturing iba. Talagang parang pamilya. Ganun lagi kami. So, tinuturuan niya ako lagi sa cabinet kung paano mag-ayos ng damit, ang kama, tsaka kailangan daw pagkagising magsusuklay, magtututbrush bago humarap sa tao. So nakakatuwa kasi dun pa lang, hindi lang yung nanay ko ang nagbibigay ng advice or mom ko, pati yung kasama namin sa bahay. So nakakatuwa dahil talagang bata ka pa lang, namumulat ka na sa mga ganong bagay. Kaya nung nag-abroad ako, pagka-graduate ko ng college, hindi na ako nanibago. Mahirap syempre kasi hindi ako marunong magluto, hindi ako marunong maglaba. Marunong pero hindi ko masyadong pinokus kasi alam kong may kasamahan kami. Pero nung umpunta na ako ng ibang bansa, dun ko na napag-aralan lahat ng mga advice na binigay nila. Tapos mas pinag-aralan ko kaya mas natuto ako. So, I think everything na pag may nakita ka talaga naging modelo, napag-aaralan naman yun, diba? So, para mas magawa mo ng proper. Kaya nga po, pinopromote ko sa inyo na manood kayo ni Marie Kondo. Ayan, favorite ko yan. I think may libro na siya ngayon na talagang mababasa mo kung bakit kailangan tayong maglinis. Kung anong nakakatulong ito sa atin. Sabi nga, yung paglilinis, maayos yung kapaligiran, yung mindset natin, mental health and peace natin ay maayos. Makakapagtrabaho tayo na maayos, masigla yung pakiramdam natin. Kasi pag malinis din ang kapaligiran, hindi lang naman palaging sa pagkain tayo or sa labas or whatever nakakakuha ng sakit. Kahit din yung sa manduming paligid or personal hygiene natin, dun tayo nakakakuha ng sakit. Ayan, ang dami ko lang na-chika sa inyo ngayong Thursday ha. So, magluluto muna ako but tatawag muna ako sa Pinas to check my mom kasi magla-lunch na rin sa Pinas. And ito po sa Amerika, magdi-dinner na. So, hintayin ko yung asawa ko to prepare our dinner, our sinigang nilaga. Okay, so guys, isi-set up ko muna to. After that, balik ako kayo kapag naggagayat na ako ng mga panluto namin. So, see you guys later. Guys, nag-start na tayo mag-prepare ng dinner. Before ending my vlog, gusto ko ipakita sa inyo ang lulutuin kong nilaga. Kasi medyo malamig naman. So, bagay ito. And kailangan talaga natin ng gulay sa katawan. Although, weekends, kumakain kami sa labas. Kaya pag sa loob ng bahay, isang linggo, kailangan salitan. May isda, may gulay. And yung asawa ko nga, ulit-ulit kong sinasabi, natututo na siyang kumain ng isda. So, eto siya gatas. Hindi na ganun kadamihan. Para kung may matira bukas, pwede kong i-lunch or i-breakfast. So, ayan. Hugasan ko pa ng mayos. The patatas is our favorite. Kasi itong ganitong gulay, butchoy ba ang tawag dyan? Ayan. So, ipiprepare ko na kasi ang asawa ko na ay lalabas. Ipiprepare na ako kasi lalabas na yung asawa ko. Ang sarap kasing humigop ng sabaw pag alam mong pagod na pagod ka for the whole day. Although hindi naman ako napapagod mag-work sa bahay, sabi ko nga sa inyo, talagang nasishare ko na multitask yung ginagawa ko talaga. Pagkatapos kong mag-work ng mga 4 hours to 5 hours as admin encoder, nagpapahinga lang ako, liligo, kakain. Tapos, tamang-tama ay gising na ng anak namin sa Pinas. So, i-check ko siya bago pumasok, kakainin, babaunin, kamusta ba siya, sina mami at daddy. After that, magbabasa ako ng mga text ng mga order for pasabay or may mga magbabayad. After that, checking ng business dito sa mall. But ngayon nga ay close, so medyo makakahinga tayo. Bawas activities. After that, singit, linis ang bahay, vacuum. Kasi maliit naman yung bahay namin, wala nagkakalat. Kaya madaling i-arrange. So guys, magluluto muna ako or magpe-prepare ako magluto. After that, ending my Thursday vlog. Then yung mga good memories na pwede namin i-save sa aking digital diaries na kapag babalikan ko, at least may mga nangyari palang ganong buhay-buhay ko dito sa Amerika. So, see you guys later! Ang mga gulay, di ba? Importante yan, i-clean. Ito yung mga kailangan natin lutuin ngayon!
Kasi hindi natin alam kung safe to, kaya kailangan linisin natin. Isa pa nag-question sa akin kung for almost 1 year na ba or magto 2 years na rin na I work at home, naiinip ba ako? Hindi po. Maganda rin yung ganito kasi namumultitask mo lahat ng ginagawa mo. Tapos once in a while ka lang nagtatrabaho sa labas. So, good din kasi nagagampanan mo lahat. Ano mo yun? And feeling ko hindi ako masyadong ganung pressure, stress at pagod. Although before, no mga first year to second year to third year dito ako sa Amerika, talaga kasi ang pasok ko noon ay 4 ng hapon hanggang 11:30 ng gabi, or yung isa kong marshal naman ay 5 o'clock to 10. So, iba kasi yung tulog. Although napupuwet ka sa gabi, but at least sa umaga, you have to extend na matulog. And ang maganda nun, may trabaho ka pa din. And nakakatulong ka pa rin for extra, diba? Yun yun. So, nalinis ko na siya lahat. Balikan ko na kayo. Tumawag na yung aking asawa. On the way na siya. Medyo maglinis lang daw siya ng baba kasi nga may mga dapat kaming ayusin sa stock room. Dadaan siya ng KFC. Papasalubungan daw niya ng french fries. Eh, natawagan ko na rin si na mami. Okay naman sila at yung anak namin nasa school pa rin. Mamaya na lang uli namin siya tatawagan. So guys, balikan ko kayo mamaya for ending my vlog. Pag magdi-dinner na kami, magpapahinga na kami. Yun lang po yung nangyari sa akin Thursday. I'm so blessed and grateful kasi weekend na naman, makakapagpahinga, makakapagsimba, makakapamasyal, and time for family day naman po tayo. So, comment down below guys kung kagaya ko rin kayo na nandito sa Amerika na ganito rin yung very simple life na nangyayari sa inyo. So, see you guys later! Guys, nagtapon tayo ng basura. Ang ganda nung parang paingki siya. Lamig. Let's go, guys. Guys, we're gonna be eat our dinner with Sweetie. Dami ko na naman ginawa. Inayos ko yung working place ko sa pasaba, yung mga ibang orders. At eto na po ang aming... Hindi to sinigang baby. Ano ang tawag dito? Nilaga. Wait lang. Punong-puno siya ng gulay. Na po, let's eat our dinner. Let's go, guys. Alright, guys. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in our next vlog. Bye. Good night, everybody.